Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi why isang kiluhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer at saka while nga nagakilo katan-aw man ang mga farmers nga kung sabihin mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga buyer makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA
kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapo sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya sa baboy kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga gin isa pirdi ka pa. Unlike may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sa kuha kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo hagri siya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges now facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well. And also, a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Tolapungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Court na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin nga makaslansak, rain or shine man na. We have our fences, nga makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact
ang aton nga mga farmers and traders sa aton livestock market. Secondly, ang aton nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang aton livestock market. Naka-separate no, ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate nga may digital lang kita no, and calibrated nga weighing scale. So sabihin na mas transparent yung tana in terms kilo, no, makita rin di farmer once kilo na sapat, no, kag mismo si buyer makita mo kung pala kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanang ikaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no, alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while so far yung mga transactions ng mga baka na nag-rin dyan subject for pick up rin ng mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan na available mismo sa atin. Ang atin yung improvements no, sa ating livestock market na kulig nga bulig sa atin ng mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock raisers, halos tanan tulad yung ginadara dito sa livestock market at mga bakal. It's because ang mga buyers damo rin na ganyan nga magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O even nga mga provinces, nagkakantor, dito para idigya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kag-facilities ka natin yung livestock market. So, this is why, every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide ka batang ita diyan no, ka-plantilla na mag-operate no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels no, na na-assign diyan and under sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nagkakanda kami kang assessment no, together ka natin ng stakeholders, nagkakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano magiging ma-improve no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees, kami may mga personnel kami nga naka-field dito kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang naga-record ng income, kag naga-monitor ka income, kag kami man ang naga-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, ang ginatawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung magpa-transfer ka ownership, may ginabayad man. And kung kung magpa-certificate of ownership, kung also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly though regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa amo lang sa transfer of ownership lang ang mga
cattles natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the loam. No? Kung makakadto kamo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila inabayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging, and also gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure na kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga future man ng mga projects. So ang part po nga ng income sa atin na auction market is exclusively used sa market man mismo, no? So, why na nag-impon? But part of it, nag-impon na sa general fund ka munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BAI, and of course with the help of Japan to KR. Isang dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with BAI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon municipality or ang nag-trade dira. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating
na mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CDA, sa MAU, sa mga personnel dyan. Kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kag anong problema naman niya, daw na tawan na ti-aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ang amo niya kani nga dapat tiang abad nga isa pa pirma naman, agto prinsipyo para sa pulis pitlaga may aday pulis ni kantor diyan naman kay para biyay for shipment available so para okay way problema man naman diyan baka ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Maayong aga sa atong kalamati sa atong programa sa atong katapos sa Department of Agriculture ng Visayas sa pagpamuno sa ating Regional Executive Director, Director Dennis Arbia, kay atong Regional Technical Director for Operation and Extension ng ating OIC Director, Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation Director, Zardina B. Cuello, sa atong mga MAO, sa atong mga provincial agriculturists,
city agriculturists like agricultural extension workers sa Western Visayas, maayong aga sa aton nga tanan. Subong adlaw makaupod naton ang isa sa mga leader sa aton nga katapos ang indigenous people sa Barotac Viejo, ang presidente sa Nagpana Minority Association, si Ma'am Raquel Mateo, kag aton sa pamangkuton later on sa aton nga interview ang may kaangtanan sa pila ka mga services kag may kaangtanan sa pila ka mga programs nga ginpalabot sa DA 4K program sa pagpamuno sa aton nga focal person si Ma'am Glenda Matay. Ma'am, sa mga pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati ang imong pangalan, ang imong mga address kag ang imong mga asosasyon. Ako bali si Raquel Matillo, President sa Nagpana Minorities Education at isa man ako ka-private secretary. Pila ka mo kabilog, ma'am, sa inyong asosasyon? Bali ang among household 115, ang population namin 220. 820. And sa karon ano ang mga mayor nga mga produkto ang aton ginaproduce sa Nagpana? Ang kitmanan ng kape kay ang ancestral domain namon ginatamnan ginamit sa kape. Amo na ang mga nito, mga putas, dila namon ikuha sa ginatag sa among bilang ancestral domain. And I know nga sikat katama ang Nagpana pag-abot sa kape. Ay madamo kita sa mga konsumidor, madamo sa mga establishment ang nag-offer na karon sa kape nagikan sa Nagpana. Sa karon, ma'am, sa diin na nakalapot ang aton nga kape Nagpana. So, hasta na ni Sagwa. Sagwa, ma'am, no, international. Kaga, ano na karon ang mga services kag mga buli o ang suporta na din palabot sa DA40 program sa Nagpana Minority Association. 2022, nagkandak sila orientation sa Abon. Nagkatag project sa mga pinili, mga galamitin pala sa kape, kape. Tapos nagaan nila pagod kami sa chicken, palang Bisaya. Tapos ng kada dua ka bulan kaya ikakatula sila kag i-training pagid-gagi kag sa pagbulig sa DI sa amon nakong pagid ang nabulig nila sa amon kaya ang amon kapi dapat i-renovate mag-expand pagid kaya ang lugar ng amon kaya ginaistaran vertical ako na area. Yes. Ako personally nakakatuwa ko sa Nagpana. Nakita ko nga tama man the progressive ang ating mga kauturan ni ID dito. Sa karon, ma'am, aside sa kape, aside sa napang-mention natin yung mga commodity, ano pa ginagawa niya livelihood nga yara sa Nagpana? May ara kami na accredited kami sa tourism. Kag ang ako iyang bilang presidente ako nag-decide ako nga kada minggu sa organisasyon namon maka-entrance para kapag Domingo makita sila. Kahit ano naman ang atong mga tikang, ano atong mga estratehiya agud nga ma-market naton, especially ang atong mga product which is our coffee sa pila ka mga potential na mga buyers. Ano na ang ginagawa namin na sa subong na donasyon timan kami sa kape. Pag nag-intra kami sa PCQC, ano na may mga buyer na kami pero nag-imo kami sa sulat na ang buyer namin sa sulat na lang ang wrapping kami ma-supply sa ila kaya alang-alang kami sumunod sa kape. Ikapila na ining beses no nga nagpasakop pa mo sa market matching sa DA. Pala kung hindi ako makakit ng mga barista mo nang nag-display. Bali ang atong mga barista ma'am is local man sa Nagpana dito man nag-display. And madamo naman ng mga trainees may kaangtanan sa pag-produce sa sini ng mga commodity. Sa karon naman nga mga pagpanghangkat, pwede mo ba na mapatpati sa isa sa ng mga pagpanghangkat na ginapakatulong sa mga asosasyon at paano ninyo hindi gina-resolve? Bali ang ginapahangkat ko hindi lang amo lang na ang
Pagtanong sa kape, ano ginamon, paano pa ginamon para nga maisupply din kami sa nang lain-lain nga bayan sa among kape. In regards sa naman sa pag-transport, sa pagbiyahe sa mga produkto, mayroon pala kita mga struggle o mayroon pala kita mga... Kaya hindi guys, kung halik kami sa bukid, kung ano kami sa singil, sa tricycle, mabutay kayo ang among dala mabugat. Kami na inga, para kami sa taxi, nga direkta halingit sa bukid, as naging direct. And of course, as part of the IP community, may ara gini kita mga traditional mga practices para sa subong na ginaobra naton, paano naton ginaamat-amat tapos ang ginatawag naton nga moderno may kaangtanan sa agrikultura at kung may ara kita mga traditional pa nga ginaobra ano ini ma'am? Kung sa amon yaw lagi ano kami gadula sa traditional mo naging tuto. Yes. Tapos sinabi na tanong kami abis ang kape, na ginatanaw kami nga bulan. Kung dako ang bulan, ang tanong pero kung gamay ang bulan, kung sa'yo rin pigado magtanong sa kape. And paano naman aton ma'am no ginahapaton ang pila naman iya ka mga advanced na mga technology offers ang Department of Agriculture? Sa subong ginasunod na namon sa una, waway kami nagasunod kayo wala pang 40 sa amon. Yes. Nang waway sing tapos-tapos ba na. Pero sa subong wala na namon, kung kape, 3x3 ang iyang ang antad sa pagtanong sa kape. Ano naman ang impact o kung ano naman ang bulig na dala sa 4K sa inyong livelihood? Paano hindi nakabulig sa inyong kalamagbigan sa nagtana? Bali na po gidang nabulig kay sa mga tanong sa kape, ang ginang dako gidang nabulig sang 40 sa amon nga daw dedikado gid pala siya sa pag-supervise pagtanaw kung paano ang among kape. Ang ginakatuan niya sir ang mga upa. Kung wala sigurado gid na may kape kami. Yes. And ano naman ma'am nga mga types of intervention o kung mga sahin sa mga suporta o kung mga programs ang inyong ginalauman kaya itarapot sa atong talatapan para sa pagpusan yung tugid sa inyong produkto kag talaga Bali ang Porky kami naging proposal nga ginpasa sa Porky na ipasa dito nga may ara gid nga sustainable livelihood project. Yes. Ang gobyerno ihatag sa amon nga sa diin makabulig hindi na sila maglakat-lakat, hindi matutok na lang sila pananong kape. May mga kabataan ikaw ma'am? Pilang yung mga kabataan? Ang akong bata, 3. May pangabuyang isa. Ang 2 wala, ang isa ga obra sa munisipyo sa Marutan. Paano naman ma'am nakabulig ang aton nga especially ang aton nga livelihood agang bulig sa gobyerno man paano hindi nakahatag sa impact sa aton nga pamilya? Ay balang sir ang mga bata namong 15 anyo sa kagatan na sila kung ano ang among obra nag-obra man na sila. Tapos kung may aragin man niya mga ate nga daw igo mananong sila practically mananong kita. May aragin niya nga dedikado ng kabataan depende sa ginikanan sa paglagay sa ilangan dapat wala pa kami kapangabuhi mananong na kami sa kape hindi lang nga kape, lubi tanan lang mga prutas nasa diin kung wala na kami dahil wala ka mong nakatapos sa inyong pag-eskwela may kuhaan ka mong pagkaon. Yes, dito that no. Kag sa karon ano ang plano sa aton nga session ma'am? Do we have any plans o kung mga programa o kung mga may bago kita nga mga proyekto o kung mga ginapang-improve sa atong area? Oo, yan pagdugan sa kag ako na sa imo pananaw ma'am ano ang mga suporta para kinahanglan sa atong asosasyon? Kag may ara ba ikaw mga suggestion? Ang kita ay sustainable livelihood. Kape, ay ang iba maibang may sumumukok na sila. Pero kung sustainable livelihood project ang working ay hatag, siguro nakukita impact sa
Ako na si Sir Domingo Butao na. And ang regarding naman ma'am sa mga pagkandak nato sa mga meeting, mga pila kita ka beses nag-iwat sa meeting o ng ating mga co-officers. Bali, first Saturday sa Angola, nag-meeting kami ang mga board of director kami. Tapos kami mga project na gina-implementar sa amon, ginamon basa sa mga POD para maintindihan nila. Hindi lang nga masiling nga presidente ako, malisad ako dahil hindi. Ginapamangkot ko sila, gusto nyo ini. Hindi ko magsiling sila nga ako, gusto naman ako sa ila. And lastly na lang ma'am, ang mga mensahe kung may araw na ikaw gusto pasalamatan sa especially sa ating sa DA program kung sa inyong mga kaupod sa asosasyon. At ako din ang akong pasalamat sa 4D na sa diin nag-atulay din sa amon organisasyon. Pasalamat man ako sa amon ng mga ate sa sektor ng PANA, maaari ako diri interview pag ginapangalan namin sa gobyerno nga kabay pangatagaan pagid kami sustainable livelihood project sa kape nagpana namin para nga maka-supply kami sa nanglain na lugar na sa diin madugang pag-improve ang among lugar. Amulan na ako napasalamatan sa program. And may gusto ikaw itong yawan ma'am, go ahead. Pwede hindi ka magtamya sa ating program. Ang iyong mga pamilya, kabataan mo. Sa akong gali bata, naara sa munisipyo, ari na ako diri. Sa tanan-tanan ng mga gatihan sa sektor nagpana, ari na ako diri, interview, nasa diin alinton ko ang mga gawsa nga kinanglan naton sa atong komunidad. Amulang na kang damo din niya salamat. Thank you so much, ma'am. Sa luwat, ang aton resource speaker sa Bungaga, si Ma'am Raquel Mateo, ang presidente sa Nagpana Minority Association at Pana Parota Viejo. Pag nabatian ang istorya sa nga kadalagan, awot sa pag-produce ng ilang primary commodity nga amo ang kape, kag dala naton nga sikat ini na sa Western Visayas, but also sa sagwa man sa puso naton kilala ang sambit nga kape. Kag madamo man ni salamat sa tanan nga nagpud sa aton nga programa sa buong adlaw, sa tanan nga naglantaw, pag sa tanan nga nag-amli sa aton sa usapang agrikultura. Sa luwat ini si John Candelario, maayong aga sa aton tanan. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panghuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers.
The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos, provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May uli. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunin po yung aming mga nets, lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump-boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises,
supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung totalness off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmed 6, and the provincial and municipal local government of Antique. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.